June 15, 2025. Labas ng Grand Ballroom ng Shangri-La Makati. May 30 TA Harvard Reunion ng Class of 1,975. Lahat ng dumating, Mercedes, BMW, Lamborghini. Apos, biglang may tricycle na pumasok sa gate. Bumaba ang driver, nakapolo na kupas, sinelas na butas-butas, at may helmet na punit. Tumawa ang lahat. Security. Aalisin yan. Baka magnakaw ng pagkain. Pero yung tricycle driver, ngumiti lang. At pumasok siya na may hawak na invitation card na ginto. Ika-negatibo 15 ng Hunyo, 2025. Alas 6 media ng gabi, at ang buong harapan ng Shangri-La Hotel sa Makati ay parang Christmas tree na ginawang parking lot ng mga luho. May mga Lamborghini na kulay neon green, mga Rolls-Royce na parang buhay na alahas, at mga Bentley na mas mahal pa sa bahay ng karamihan. Ang mga valet ay abot-abot ang ngiti. Halos yumuko na sila sa sobrang pagmamano sa mga dating kakles ng Harvard Class of 1,975 ng gayon ay mga senador, ambassador, at bilyonaryo na ang tawag sa kanila ng Forbes. May pulang carpet na nakastretch mula sa lobby hanggang sa kalsada. May mga kamera ng ABS-CBN, GMA at CNN Philippines na nakaabang. May mga drone na lumilipad sa itaas para kuhanan ang grand entrance ng mga Harvard Club of the Philippines members. Lahat ay nakatutsedo at gown na gawa sa Italy at Paris. May mga babaeng naglalakad na parang runway sa Milan at mga lalaking may relo na mas mahal pa sa isang condominium init sa BGC. Tapos, bigla may tunog na paraak na parang sirang karaoke sa Quiapo ang narinig ng lahat. Isang tricycle. Hindi man lang bagong tricycle. Kulay itim na kupas. May mga kalawang sa gilid. May sticker pa na baby on board kahit wala namang baby. Ang si decor ay punit-punit na at ang bubong ay may butas na kita ang langit. Ang makina ay umuubo na parang may asthma. Dahan-dahan itong pumasok sa gate ng hotel. Ang mga security guard ay natulala muna, tapos biglang nagkagulo. Oy, sino yan? Bawal ang tricycle dito. Paalisin nyo yan. Baka magnakaw ng pagkain sa buffet. Security. May squatter yata pumasok. Ang driver ay dahan-dahong bumaba. Matangkad pero payat na payat, mga 55, tandang bawas 58 years old na yata. Nakapolo shirt na kulay abo na halos maputi na sa sobrang laba, at may mansa pa ng langis sa manggas. Nakatsinelas na Spartan na butas sa harap, kaya kita ang daliri ng paa. Sa ulo ay helmet na punit-punit na, at may salamin pa na parang ginupit sa plastic bottle. Sa bulsa ng polo ay may lumang invitation card na kulay ginto, pero parang ginamit na pamunas ng mantika. Tumawa ang lahat ng mga bisita. May isang babaeng nakagown na parang prinsesa ng Dubai ang sumigaw. Huy, baka mali ka ng hotel, kuya. Sa may EDSA lang ang reunion ng mga tricycle driver eh. Tumawa ulit ang lahat. May isang lalaki namang nakatutsedo na may American accent pa ang nagsabi. Pre, picture tayo. Para may before and after. Hahaha. Ang driver ay ngumiti lang. Hindi galit. Hindi nagtatampo. Parang sanay na siyang tinatawanan. Dahan-dahan niyang inilagay ang helmet sa handlebar ng tricycle. Tumingin siya sa pulang carpet. Tumingin siya sa mga kamera. Tumingin siya sa mga dating kakles ng gayon ay mga harit reyna na ng lipunan. Tapos, tahimik siyang naglakad papunta sa grand entrance. Walang bodyguard. Walang assistant. Walang kahit anong bit-bit maliban sa lumang invitation card na hawak niya sa kaliwang kamay. Habang papalapit siya sa pinto, may isang dating kakles na lalaki. Ngayon ay senador na ang humarang sa kanya. Saan ka ba talaga pupunta? Hindi ito biro. Harvard Reunion 2. Baka naligaw ka lang talaga. Ngumiti ulit ang driver. Tiningnan niya ang senador mula ulo hanggang paa. Tapos may nahon niyang sinabi, sa malalim pero mababang boses. Class of 1,975 ako.
pair. Sabay abot ng invitation card na kulay ginto. Ang senador ay kinuha ito at napatingin sa pangalan. Mr. Reynaldo M. Cruz. Valedictorian, Computer Science. Class of 1975. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang mga kamera ay biglang lumapit. Ang mga dating kakles na kanina ay tumatawa, natigilan. Ang mga security guard na kanina ay alisin pa siya, biglang yumuko. Dahil sa loob ng 5 segundo, nalaman ng lahat na ang tricycle driver na kanina ay pinagtatawanan nila. Siya ang dahilan kung bakit may 85 na Pilipino ngayong taon na nakakapag-aral sa Harvard ng libre. At siya rin ang nagbigay ng 500 milyong piso ngayong taon lamang. Ang tricycle na nakatigil pa rin sa labas ng hotel. Hindi lang sasakyan. Parang simbolo na ng pinakamalaking baliktanaw na mangyayari sa gabing iyon. At hindi pa nila alam na ang kwento magsisimula sa tricycle na yan ay magpapayak sa buong ballroom mamaya. Kabanata 2, 1972. Ang batang nagtitinda ng balot sa Maynila. Noong 1972, ang Maynila ay amoy usok ng jeepney, alimom ng estero, at init ng buhay na hindi pa umaabot sa piso ang sweldo kada oras. Sa gitna ng Divisoria, sa tapat mismo ng Tutuban Station, may isang batang lalaki na mga 12 taong gulang ang nakatayo tuwing 5:00 ng hapon hanggang 1:00 na madaling araw. Pangalan niya, Reynaldo Cruz. Pangalawang tawag sa kanya ng mga kapitbahay, Ray Balut. Maliit siya, payat na payat, kulit-sukulit ang balat dahil araw-araw nasa labas. Nakasando lang na butas-butas, short na maikli na deti pang pamana ng kuya niya, at sinelas na Japons na putol na ang strap kaya nakatali na lang ng plastic straw. Sa kaliwang balikat ay may timba na gawa sa leta ng Nescafe na puno na mainit na balut at penoy. Sa kanito ay maliit na plastic basket na may suka, toyo, sili, at asin sa maliit na supot. Sa kanang kamay ay may maliit na flashlight na ginagamit niyang pang-ilaw kapag walang kuryente ang post. Balut. Penoy. Mainit-init pa po, sariwa galing Baklaran. Sigaw niya iyon tuwing may dumaang tren sa ibabaw ng tulay. Kailangang sumigaw ng malakas dahil kailangang matalo ang ingay ng tren, ng jeep, ng karaoke sa kanto, at ng sigawan ng mga tindera ng ukay-ukay. Sa isang gabi, mga 9:00, umuulan ng malakas. Halos walang tao sa kalsada. Si Ray ay nakaupo na lang sa bangketa, nakayuko, binibilang ang barya niya, 18 oras 50 minuto lahat-lahat. Kailangan niyang makauwi ng hindi bababa sa 20 para may pambayad sa renta na maliit na kuwarto nila sa parola at may makain ang nanay niyang may TB. Habang nakaupo siya at basa na ang sando niya, may isang matangkad na lalaking puti ang lumapit. Amerikano. Naka-jacket ng Harvard University, may salamin na bilog at may dalang peyong na malaki. Sa likod niya ay 2 Pilipina na mukhang sekretary. Excuse me, young man, do you have balut? Tanong niya sa English. Tumango si Ray. Binuksan niya agad ang timba. 20 po ang balut, 15 ang penoy, sir. Bumili ang Amerikano ng 6 na balut. Habang binabalatan niya ang una, napatingin siya sa maliit na notebook na nakalagay sa tabi ni Ray. Bukas ang notebook. Uno ng sulat na hindi Tagalog. May mga equation na sobrang haba, may simbolo na, at integral na hindi pa alam ni Ray na college level na pala yun. The American crouched down. Kid, saan mo natutunan yan? Nahiya si Ray. Sa basura po ng Lasal, sir. May mga estudyante pong nagtatapon ng libro. Kinuha ko po. Tapos tinuturuan ko po sarili ko gamit ang flashlight. Binuklat na Amerikano ang notebook. Nabasa niya ang isang page. Napaupo siya sa basang bangketa kahit naka-business attire siya. This is partial differential equations. You taught yourself this. Opo, sir. Gusto ko po kasing makalabas ng tondo. Tumingin ang Amerikano sa sekretary niya. Call the office. Tell them I found him. Kinabukasan, 7:00 na umaga.
May dumating na puting van sa parola. Bumaba ang Amerikanong professor at dalawang madre mula sa Lasal. Pumunta sila sa barong-barong na gawa sa yero at kahoy na maliit lang na 3x3 metro. Nandoon si Ray, nakaupo sa labas, nag-aaral pa rin gamit ang flashlight kahit araw na. Reynaldo Cruz, tanong ng professor. Opo po. Pack your things. You're coming with us. Hindi na nakapagsalita ang nanay ni Ray. Umiyak lang siya habang pinupuno ng mga damit ni Ray ang isang supot ng Pure Foods. Sa loob ng 2 linggo, nakalipat na si Ray sa dormitoryo ng Lasal Green Hills. Scholarship 100%. Libre ang tuition, libro, uniforme at may baon pa siyang 50 kada araw. Malaking halaga noon. At sa loob ng 4 na taon, valedictorian siya ng high school. Sumali sa International Math Olympiad, bronze medal. Tapos, isang araw ng 1,991 may dumating na sobre sa Lasal. Sa loob ay Harvard University full scholarship letter. Kasama ang personal na sulat mula sa parehong professor na bumili ng balot sa kanya noon. Ray, you unsold me balot under the ring. No emboying you a feature under the sun. See you in Cambridge. Nakaupo si Ray sa harap ng computer ng Lasal, umiyak habang binabasa ang sulat. Sa labas ng bintana, nakikita niya ang mga batang katulad niya noon, nagtitinda pa rin ng balot sa kalsada. Hindi niya alam noon na isang araw, babalik siya sa Maynila. Naka-tricycle pairing. Pero may dalang 500 milyong piso. Para mabili niya ang kinabukasan ng libu-libong batang katulad niya. At ang pinakamasaklap, kahit na bilyonaryo na siya. Hanggang ngayon, tuwing gabi, nagtitinda pa rin siya ng balot sa Quiapo. Hindi para kumita, kundi para hanapin ang susunod na Ray balot na kailangang iligtas. At ang tricycle na nakita natin sa Shangri-La, iyon mismo ang tricycle na ginagamit niya noon sa Tondo. Hindi niya ipinagpalit, kahit kaya na niyang bilhin ang buong hotel. Kabanata 3, Harvard Days, ang Tricycle Boy sa Amerika. October 1971. Logan International Airport, Boston. Unang beses makalabas ng Pilipinas si Reynaldo Cruz, 17 anyos, may dalang isang meleta na gawa sa supot ng sako at isang plastic bag na puno ng sinaing at adobong manok na niluto ng nanay niya sa Tondo. Naka-jeans na binili sa ukay-ukay ng Divisoria, 150 lang, at polo shirt na may logo ng Lasal na regalo ng mga madre. Sa bulsa niya ay may $200. Lahat-lahat ng pera niya sa mundo, at isang sulat mula sa Harvard Admissions Office. Nang lumabas siya sa airport, nagyelo siya. Hindi dahil sa lamig ng hangin, bagaman negatibo 5 degrees na noon, kundi dahil sa nakita niya. Mga estudyante na may dalang Louis Vuitton luggage. Mga magulang na may driver at bodyguard. Mga sasakyan na hindi pa niya nakikita kahit sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. Isang lalaking naka-Harvard jacket ang lumapit sa kanya. Reynaldo Cruz, welcome to Harvard. I'm your big brother, Mark. Si Mark ay anak ng ambasador ng Pilipinas sa Washington. Nakatira sa penthouse. Naka-Rolex kahit 18 years old pa lang. Unang araw sa dorm. Room 204, Canade Hall. Ang roommate niya ay si Jonathan Goldstein mula sa New York. Pula ang buhok, 6'4" ang height, at may sariling MacBook na $10 noon. Nang makita ang maleta ni Ray na supot ng sako, tumawa si Jonathan. Dude, did you just come from a refugee camp? Hindi nakagalit si Ray. Ngumiti lang siya at sinabi, No, I came from Tondo. And I sell balut. Sa unang linggo pa lang, naging sikat na siya sa maling dahilan. Tinawag siyang Balut Boy. May naglagay ng sticker sa pinto nila. Balut delivered here. Sa cafeteria, kapag may dala siyang baon na tuyot kanin, may tumatawag na third world kissing. Sa party ng Filipino-American Society, siya lang ang hindi marunong sumayaw ng swing. Siya lang ang walang coats.
Siya lang ang nagtitipid ng $8, isa para makapag-laundry 1 beses lang sa isang linggo. Pero sa loob ng classroom, iba na ang kwento. Unang subject, Advanced Calculus. Ang professor na si Margaret Thompson, kilalang-kilala sa Harvard, may sa Princeton, ay nagbigay ng surprise quiz sa unang araw. Isang problema na hindi pa raw na-solve ng kahit sinong freshman sa loob ng 20 taon. 5 minuto. Lahat nakatunganga. Si Ray, nakasulat na agad sa papel. Inabot niya. Binasa ni Thompson. Biglang tumayo siya at sinabi sa buong class, "Who solved this in 4 minutes and 32 seconds?" Tumayo si Ray, nakayuko. "I did, ma'am." Tumingin si Thompson sa kanya. "Are you sure you were a freshman?" "Opo, ma'am. First time ko po dito." Mula noon, nagsimula magbago ang tingin ng mga tao kay Ray. Sa ikalawang semester, sumali siya sa Putnam Math Competition, ang pinakamahirap na math contest sa buong North America. Karamihan sa kalahok ay seniors at graduate students. Resulta, Reynaldo Cruz, 4 TA plays sa buong Amerika. Unang Pilipino na nakapasok sa top 5. Nagsimulang lumapit ang mga kakles. Una ay hihingi ng tulong sa homework. Tapos hihingi ng advice sa buhay. Tapos naging kaibigan. Sa 3rd year niya, nagtayo siya ng maliit na software company sa dorm. Ang pangalan, Balut Code. Gumawa siya ng program na nag-aayos ng class schedules ng buong Harvard, mas mabilis pa sa official system ng universidad. Binili ng Harvard ang software niya sa halagang $8, 800,000. Sa edad na 20, milyonaryo na siya, pero hindi niya sinabi kahit kanino. Ang pera niya, ipinadala niya sa Pilipinas, nagpagawa ng maliit na bahay sa Tondo para sa nanay niya, at nagbayad ng gamot hanggang mamatay ito noong 1974. Sa graduation day, 1975. Valedictorian siya ng computer science. Sa speech niya, sinabi niya ang mga salitang hindi nila malilimutan kahit kailan. "I stood here not because I was rich. I stood here because someone believed a balut vendor could be more than what people saw. Today, I am proof that Harvard is not just for the privileged, but for the hungry. Hungry for knowledge. Hungry for change." Tumayo ang buong audience. Umiyak ang mga professor. At si Jonathan Goldstein, ang roommate niyang dating tumawag sa kanya na refugee, ay lumapit sa kanya pagkatapos, yumakap at humingi ng tawad. Pagkatapos ng graduation, may mga kumpanya na nag-alok sa kanya ng $200,000 starting salary. May nag-alok ng $500,000. May nag-alok pa ng green card at citizenship. Tumanggi siya sa lahat dahil may mas malaking plano siya. Noong 1976, sa edad na 22, ibinenta niya ang Balut Code sa isang tech giant sa Silicon Valley sa halagang $180 million. Naging bilyonaryo siya sa peso noon pa lang. Pero isang araw lang ng 1977, biglang nawala si Reynaldo Cruz sa Harvard Alumni Directory. Walang email, walang phone number, walang address. Sabi ng iba, baka bumalik sa Pilipinas. Sabi ng iba, baka namatay na. Sabi ng iba, baka nalugi. Ang totoo, bumalik siya sa Maynila. Bumili ng isang lumang tricycle sa Quiapo. Iyon mismo ang tricycle na ginagamit niya noong 1972. At nagsimulang magmaneho tuwing gabi. Hindi para kumita, kundi para maghanap. Maghanap ng susunod na batang nagtitinda ng balot sa ulan, na may notebook na puno ng equation, na handang ibenta ang kinabukasan niya sa halagang $1. At sa loob ng 28 taon, hindi niya hinayaan malaman ng kahit sino kung sino talaga siya. Hanggang sa gabing iyon sa Shangri-La, nang muling pumasok ang tricycle sa 5 bituin na hotel, at ang mga dating kakles na noon ay tumawa sa Balut Boy. Ngayon ay nakatayo sa harap niya, at hindi na alam kung paano humingi ng tawad. Kabanata 4, ang pagbabalik.
ang tricycle sa Harvard Reunion. Ika-negatibo 15 ng Hunyo, 2025. Shangri-La Grand Ballroom, Makati, alas 8:30 ng gabi. Ang tema ng reunion, 30 Years of Excellence. Ang buong paligid ay parang Oscar Awards ng Pilipinas. Chandelier na gawa sa Swarovski, mga mesa na may centerpiece na imported tulips, at mga upuan na may pangalan ng bawat bisita na naka-engrave sa ginto. May higanting LED wall na nagpapakita ng mga lumang pictures ng class of 1975. Mga estudyante noon na nakasweater ng Harvard, nakangiti sa snow ng Cambridge, nagpo-pose sa harap ng John Harvard statue. May isang picture na hindi nila napansin, isang payat na Pilipino na nakatayo sa likod, nakayuko, hawak ang tray ng cafeteria. Walang nakakilala sa kanya ngayon. Nasa loob na ng ballroom ang halos 280 graduates. May senador na dating president ng Harvard Philippine Society. May bilyonaryo na nagmamay-ari ng telecom company. May dating Miss Philippines na ngayon ay ambassador sa United Nations. May anak ng dating presidente na ngayon ay governor. Lahat sila ay may kanya-kanyang table na may pangalan at achievement na nakaprint. Yar Catherine Lim, Chief Surgeon, Massachusetts General Hospital. Inger Ramon Tan, C. Asia Pacific Infrastructure. Ati Mitchell Delgado, Senior Partner, Global Law Firm. At sa gitna ng lahat ng yaman at titulo, may isang lalaking nakapolo na kupas, sinelas na butas-butas, at helmet sa kamay na pumasok sa pinto. Si Mang Ray. Una ay hindi siya pinansin. Akala ng mga bisita ay waiter. Tapos may isang babae, si Catherine Lim, ang sumigaw. Hoy, waiter, pwede po ba ng red wine sa table 8? Tumawa ang buong table nila. May isang lalaki naman, si Ramon Tan, ang tumayo at lumapit sa kanya. Kuya, sa labas po ang service entrance. Dito po ang guests. Ngumiti lang si Mang Ray. Hindi nagsalita. Tapos may isa pang lalaki, si Senator Mitchell Delgado, ang lumapit at hinawakan siya sa braso. Pre, seryoso. Baka naligaw ka talada. Harvard Reunion 2. 30 years. Class of 1975. Hindi ito charity event. Tumawa ulit ang lahat. May nag-video pa gamit ang phone. May nag-post agad sa Facebook group ng class. May nag-crash sa reunion. Tricycle driver daw. Hahaha. Pero si Mang Ray ay hindi gumalo. Ahimik siyang naglakad papunta sa gitna ng ballroom. Dahan-dahan niyang inilagay ang helmet sa isang mesa. Tapos hinugot niya sa bulsa ang invitation card na kulay ginto. Perehong-pereho ng sa lahat, pero sa kanya ay mukhang ginamit ng pamunas ng mantika. Inabot niya ito kay Senator Delgado. Binasa ng senador ang pangalan. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Reynaldo Cruz. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Parang may nag-press ng mute button sa buong mundo. Si Catherine Lim ay tumayo. Ray, yung ballot boy. Si Ramon Tan ay napaatras. Impossible. Namatay na raw yun eh. Si Mitchell Delgado ay nanginginig ang kamay habang binabasa ulit ang card. Tumungo si Mang Ray sa stage. Walang humpay sa kanya. Walang bodyguard. Walang entourage. Ang MC ng gabi, si Ati Vanessa Santos, dating president ng Harvard Law Philippine Society, ay natulala nang makita siya. Good evening po. May announcement po tayo ngayong gabi. Tradisyon na po natin tuwing reunion na ipakilala ang top donor ng Harvard Southeast Asia Scholarship Fund. Nag-flash sa LED wall ang logo ng scholarship. May listahan ng mga scholars mula 1,900 at 76 hanggang 2,025. Mahigit 1,800 pangalan. Lahat Pilipino. Every year po, may isang donor na nagbibigay ng hindi bababa sa $5 million. Pero nitong 2025, may nagbigay po ng $1 million. Ibig sabihin halos 560 milyon pesos.
Nagpalakpakan ang lahat. May mga nagsabi, "Sino yun? Si Henry S.Y. ba yun? Si Manny Villar kaya? Baka si Lucio Tan." Tapos nag-flash sa screen ang pangalan. MR, Reynaldo M. Cruz. Class of 1975, valedictorian, Computer Science. Lifetime contribution, $312 million USD, 17.8 billion EE. 2025 donation, $1.10 million USD. Bigla may sumigaw sa likod. SI mang REYYUN. Yung tricycle driver. Parang may bomba na sumabog sa loob ng ballroom. May mga babaeng napahawak sa dibdib. May mga lalaking napatayo. May mga umiyak agad. Si Catherine Lim ay tumakbo papunta sa stage. Umiyak. Ray, ikaw pala yun. Hindi kita nakilala. Si Ramontan ay lumuhod sa harap niya. Per, patawarin mo ako. Tinawanan kita kanina. Si Senator Delgado ay hindi na makapagsalita. Hawak niya pa rin ang invitation card. Nanginginig. Tapos si Mang Ray ay ngumiti. Yung ngiti niya noon sa tondo kapag may bumibili ng balot sa ulan. Kumusta kayo? Simple lang ang sinabi niya. Tapos tumingin siya sa buong ballroom. Sa mga dating kakles na noon ay tumawag sa kanya na Balut Boy. Sa mga dating umapi sa kanya sa dorm. Sa mga dating nagsabi na hindi siya bagay sa Harvard. At ngayon, alam niyo na kung sino ang nagbabayad ng tuition ng mga anak niyo. Ang mga apo niyo. Ang mga scholars niyo. Walang nagsalita. Walang tumawa. Walang camera flash. May isang lalaki sa likod, dating kaklase rin, ang tumayo at nagsimulang magpalakpak. Sunod-sunod. Hanggang lahat ay nagsipalakpak. At sa labas ng hotel, nakatigil pa rin ang tricycle. Parang naghihintay. Parang sinasabi, hindi pa tapos ang gabi. Dahil may isa pa akong sasabihin. At sa oras na yun, alam na ng lahat na ang taong kanina ay pinagtatawanan nila. Ay ang pinakamakapangyarihan sa buong silid. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso. At ang reunion na yun, hindi na magiging 30 years of excellence, kundi 30 years of redemption. Kabanata 5, ang lihim na 25 taon. Agkatapos na malakas na palakpakan, bumaba sa stage si Mang Ray. Hindi siya nagmamadali. Walang speech na mahaba. Walang drama na Tahimik siyang lumapit sa gitnang mesa, kumuha ng baso ng tubig at uminom. Harang ordinaryong tao lang na nauuhaw. Tapos, sa pinakamahinang boses na narinig ng buong ballroom, nagsalita siya. May tanong ako sa inyo. Sino sa inyo ang nakakilala sa mga batang ito? Nag-flash sa malaking screen ang mga larawan. Unang larawan, isang batang babae na naka-uniform ng public school, nakatayo sa harap ng Harvard Gate. Ang ngalan, Maria Clarissa Santos, valedictorian ng batch 2024, Hubong Payatas. Nakatapos ng medicine sa Harvard, Libre. Pangalawa, batang lalaki na may dalang plastic ng bigas, nakangiti sa harap ng MIT. Pangalan, John Michel Reyes, Tubong Smoky Mountain. Ngayon ay lead engineer ng SpaceX. Ang gatlo, isang 14 na anyos na babae na nagtitinda ng sampagita sa Quiapo, 2018. Ngayon ay nakatuga ng Yale Law School. At sunod-sunod pa ang lumabas. 1,800 mukha. 1,800 kwento. 1,800 Pilipino na dating katulad niya. Alam niyo ba kung paano ko sila nakilala? Tahimik ang lahat. Walang umimik. Tuwing gabi, simula 1,997. Nagtitinda ako ng balot sa Quiapo, Recto, Divisoria, at Baclaran. Hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil gusto kong makita kung sino ang katulad ko noon. Yung batang nag-aaral sa ilalim ng poste. Yung batang nagdadala ng notebook kahit gutom na. Yung batang handang magbenta ng kinabukasan niya sa halagang isang balot. Biglang may umiyak sa tabo 5. Si Catherine Lim. Kasi isa sa mga scholars niya ang anak niya. Hindi niya alam.
Tuwing may bumibili sa akin ng balot at may nakikita akong notebook sa bulsa nila, tinatanong ko, anong pangarap mo? Kung sasagutin nila ng gusto ko po makapag-aral sa abroad, kinabukasan, may dumadating na sulat sa bahay nila. Full scholarship, Harvard, MIT, Stanford, Oxford. Pumili ka. Walang pangalan ng sender. Walang kondisyon. Walang publicity. Nagpatuloy siya. Noong 2005, may batang lalaki sa Tondo na nagbibenta ng yosi. Nakita ko siyang nag-aaral gamit ang ilaw ng computer shop. Kinabukasan, naka-enroll na siya sa Harvard. Ngayon, siya ang CEO ng pinakamalaking AI company sa Southeast Asia. Tinawag niya akong tatang sa email niya last year. Hindi niya alam na ako, yung nagtitinda ng balot sa kanya noon. Noong 2012, may batang babae sa payatas na nagdadala ng kapatid niya sa likod habang nagtitinda ng sampagita. Nakita ko siyang sumagot ng math problem sa scrap paper. Kinabukasan, nakalipad na siya papuntang Boston. Ngayon, siya ang pinakabatang Pilipinang neurosurgeon sa Amerika. Tinawag niya akong Kuya Ray sa graduation speech niya. Hindi niya alam na tricycle driver ako. 25 taon akong nagtago. 25 taon akong nagmeneho ng tricycle ko sa ulan at baha. 25 taon akong nagbalot sa gabi. Hindi para magmalaki, kundi para makasiguro na walang batang katulad ko noon ang may iwan. Tapos tumingin siya sa buong ballroom. Alam niyo ba kung bakit tricycle pa rin ang dala ko ngayon? Kasi yun lang ang sasakyan na nakakapasok sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng inyong Mercedes at Lamborghini. Yun lang ang sasakyan na nakakausap ang mga batang nagtitinda sa kalsada. At yun lang ang sasakyan na hindi nila tinatawanan, kundi binibilihan. Biglang may tumayo sa likod. Isang lalaki na mga 28 years old, nakasuit. Lumapit siya kay Mang Ray, yumakap at umiyak. Tatang, ikaw pala yun. Ako, yung binilhan mo ng balot noong 2018 sa Recto. Ako, yung sinabihan mong mag-aral kang mabuti, anak. Salamat po dahil sa inyo, doktor na ako ngayon. Sunod-sunod na tumayo ang mga scholars. May 47 sa kanila ang naroon sa reunion na yun. Hindi nila alam na si Mang Ray ang nagpadala sa kanila. Yumakap sila sa kanya. Umiyak sila. At ang buong ballroom, naging simbahan ng paghingi ng tawad at pasasalamat. Tapos, sa pinakamahinang boses ulit, sinabi ni Mang Ray, 25 taon ko nang ginagawa, nang walang nakakaalam, nang walang kamera, nang walang thank you. Pero ngayong gabi, gusto ko nang malaman ninyo, hindi para purihin ninyo ako, kundi para ipagpatuloy ninyo. At doon na niya inilabas ang sobre na hawak niya mula pa kanina. Isang huling announcement. Simulan ngayong 2025, taon-taon ko nang ilalaan ang 1 billion pesos para sa 10,000 scholars sa buong Pilipinas, kahit saang universidad nila gustuhin. At ang pangalan ng scholarship, tumingin siya sa screen kung saan nag-flash ang bagong logo. Balot AT Penoy Scholarship Foundation. Para sa mga batang nagtitinda sa kalsada, pero may pangarap sa langit. At sa oras na yun, walang tuyot na mata sa buong ballroom. Ang tricycle sa labas, nakatigil pairing, parang sinasabi, may susunod pa. At ang gabi hindi pa tapos. Kabanata 6. Ang buong grand ballroom ay parang simbahan na umiyak. Walang ingay ng kutsara. Walang tunog ng cellphone. Eti ang mga waiter ay nakatayo lang sa gilid, nakayuko, luhaan. Si Mang Ray ay nakatayo pa rin sa gitna ng stage. Hawak niya ang mikropono na parang hawak niya noon ang timba ng balut. Walang drama sa mukha niya. Walang ngiti na parang ordinaryong gabi lang sa Quiapo. Tapos, dahan-dahan niyang inilagay ang mikropono sa stand. Kumuha siya ng isang maliit na sobre na kulay puti mula sa bulsa ng polo niyang kupas. Inabot niya ito sa MC na si Ate Vanessa Santos. Ngayon ay umiyak na ring. Vanessa, basahin mo nga po.
Nanginginig ang kamay ni Vanessa habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay isang sulat na nakaprint sa official na papel ng Harvard University. At nang binasa niya ng malakas, parang may kidlat na tumama sa buong ballroom. To the Harvard class of 1975, effective immediately, Mr. Reynaldo M. Cruz has established T. Balut 80 Penoy Endowment Fund, valued at $500 million US, 28.5 billion pesos. This is now the largest single endowment ever given by any Harvard alumnus from Southeast Asia. In the university's 380 year history, the fund will support 1,000 Filipino scholars every year for the next 100 years, even if no additional donation is made, saying Lawrence S. Baco, President, Harvard University. June 15, 2025. Biglang may sumigaw sa likod. 28.5 bilyon. Pero tricycle lang yenji dalaan niya. At doon na sumabog ang lahat. May mga tumayo at sumigaw ng salamat po. May mga yumakap sa mga scholars na naroon. May mga senador na lumuhod sa harap ni Mang Ray. May mga bilyonaryo na naglabas ng cellphone at nag-transfer agad ng donasyon sa bagong foundation. Pero si Mang Ray, ngumiti lang siya. Tiningnan niya ang buong ballroom at sinabi ang pinakahuling mga salita ng gabi. Class of 1975, noong tinawanan niyo ako dahil sa amoy balut ko, noong itinago niyo ako sa group picture, noong sinabi niyong hindi ako bagay sa Harvard, hindi ako nagalit. Dahil alam ko, may araw na darating na makikita tayo ulit. At ngayong gabi, nandito na tayo. Tapos, dahan-dahan siyang bumaba sa stage. Naglakad siya papunta sa pinto. Walang humpay sa kanya. Walang nag-awat. Habang papalapit siya sa labas, may isang batang lalaki, mga 12 years old, na biglang tumakbo papunta sa kanya. Nakabarong na maliit, mukhang anak ng isa sa mga guests. May hawak na isang balut. Kuya, balut po. Libre ko po sa inyo. Tumingin si Mang Ray sa bata. Kinuha niya ang balut. Binakbakan niya ito. At kinain sa harap ng lahat. Tapos yumakap siya sa bata. Salamat, anak. Bukas may dadating na sulat sa bahay niyo. At doon na umiyak ang lahat ulit. Nang makalabas siya ng hotel, nakaantay pa rin ang tricycle niya sa labas. Umikot ang makina. Paraak. Sumakay siya. Isinuot ang helmet na punit-punit. At umalis. Walang convoy. Walang bodyguard. Walang drama. Sa likod niya, nasa harap ng Shangri-La, nakatayo ang buong Harvard class of 1975. Nakatingin sa tricycle na lumalayo sa Ayala Avenue. At habang umikot ang gulong ng tricycle, may isang maliit na karatula sa likod na hindi nila napansin kanina. Nakasulat doon, sa lumang sticker na halos nabura na, Looking for the net scholar. Kung may pangarap ka, bumili ka ng balut. At habang nawawala ang tricycle sa dilim ng Makati, alam na ng lahat na ang kwento ni Mang Ray. Hindi pa tapos. Dahil bukas ng gabi, magbabalot ulit siya sa Quiapo. At may isang batang katulad niya noon. Mag-aabot ng notebook. At magsisimula ulit ang bagong kwento. At tayo, magkikita ulit next week. Kung naiyak ka sa kwento ni Mang Ray, kung naramdaman mo ang aral, kung may kakilala kang batang deserving ng scholarship, i-comment MSA Baba. Sino ang susunod na scholar ni Mang Ray? I-like ang video na to. I-share sa mga kakles, kaibigan at pamilya mo. At i-subscribe sa channel at pindutin ang bell. Para sa susunod na kwento. Ang batang binilhan ni Mang Ray ng balut noong 2023. Nang gayon ay top isa sa bar etsam 2025. Salamat sa panonood. Mabuhay ang mga batang may pangarap. At mabuhay ang Pilipinas. Kita-kits ulit next week. Ingat to kayo.
At kung makakita kayo na nagtitinda ng balut na ngumingiti, bumili kayo. Baka si Mang Ray yun.